Mami, Annex, habang nag-uusap kami ni Josefa sa gabing iyon, nagulat kami dahil narinig namin na nabasag ang bintana sa kusina, Mami Annex, na para bang may sadyang nagbasag nito at gustong pumasok sa loob ng bahay, Mami Annex. Kaya agad akong sinabihan ni Josefa, Mami Annex, na umakyat sa taas at pumasok sa aking kwarto at ilak ito. Subalit, sa mga sandaling iyon, Mami Annex, napansin ko kaagad ang pag-iiba ng kilos ni Josefa, Mami Annex. Bigla siya naging lalaki at machong-macho kung kumilos, Mami Annex. Lalo na nung hindi ko sinunod ang kanyang sinabi at hindi niya alam na pinagmasdan ko siya habang papalayo sa akin, Mami Annex, at papunta sa kusina. Habang may kinukuha sa ilalim ng lamesa, kitang-kita ko, Mami Annex, ang pagkakaiba ng kanyang kilos bilang isang binabae at bilang isang tunay na lalaki. Kaya, parang iba yung kilos ni Josefa. Ano yung kinuha niya sa ilalim ng mesa? Baril. Diyos ko. Titingnan ko lang siya. Sagutin niyo. Hello? Hello? This is police station. Anong kailangan? Hello, mamang pulis. Tulungan niyo po kami. Inakit ho yung bahay ng kaibigan ko. Ito ho yung address. 787 Quezon Street, Kabankalan, Mandawi City. Please. Ngayon na. Punta na kayo ngayon dito. Huminahon kayo, miss. Magtago kayo sa safe place. Diyan sa loob ng bahay. At huwag kayong lalabas hanggat hindi kami nakarating. Sige. Parating na kami. Maraming salamat po. Nahuli na ni. Huwag kang kikilos! Bakit ka pumasok dito sa loob ng bahay namin? Anong kailangan mo? Ha? Ikot! Ilagay mo yung kamay mo sa likod mo. Kundi, mamalasin ka sa gabing hirap. Sige na! Dapa! Opo, sir! Opo! Dadapa na po! Pasensya na po, sir. Matinding pangangailangan lang po. Patawarin niyo po ako, sir. Sir, huwag niyo po akong ikulong, sir. Patawad. Pasensya ka na, bata. Nagkakamali ka ng pinasok na bahay. Bahay pa ng isang pulis. Sige na, lakad. Sir! Magandang gabi, sir. Nakatanggap po kami ng tawag mula sa bahay niyo, sir. Isang babae. Inakit daw po yung bahay ninyo kaya kami na parito. Pwede ko bang malaman kung ano nang kaganapan dyan sa loob ng bahay, sir? Everything is under control. Kunin niyo na to. Sir, maawa naman po kayo, sir. Huwag niyo na lang po ako tapulis, sir. Wala namang nasaktan sa loob ng bahay, sir. At saka wala naman akong ninakaw na, sir. Sige naman, sir. Malaawa ka, sir. May matinding pangangailangan lang talaga, sir. Sige na, sir. Huwag niyo na po ako pakulong, sir. Sana inisip mo yan bago mo yan ginawa sa loob ng bahay ko. Bago ka nag-trespassing sa bahay ko. Sige naman. Kunin na yan. Men in uniform. Let's go. Kunin na natin to. Saka na natin to sa mobile. Ay, sir.
Josefa, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Abigail, magpapaliwanag ako. Niloko mo pala ako? Sa loob ng 3 taon itinago mo? Hindi ka pala bakla. Bakit? Bakit ka nagkunwari? Bakit ka nagpanggap? Nagtitiwala ako sa'yo. Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo. Ano pa kasinungalingan ang pinagsasabi mo sa akin? Ano bang totoo? Kung sa pagkatao mo pa lang ay kasinungaling ka na. Nagmaskara ka lang pala. Hindi pala totoong bakla ikaw. Ano bang tapat kong itawag sa'yo? Rabas? Bakit naging Josefa ka? Ano ka? Pipoy Pops? Ilonggo Japan vlogger? Diyos ko. Huminahon ka, Abigail. Wala akong masamang intensyon para sa'yo. Please, huminahon ka. Hinahon? Huminahon ako? Wow! Bravo! Pinapahinahon mo ako! Pero sa tagal ng panahon, niloko mo ako dahil hindi ka pala tunay na bakla. Isa ka palang talagang lalaki at nagpapanggap ka lang. Bakit? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit hindi mo sinabi na tunay ka pa ng lalaki? Nagtiwala ako sa'yo. Pero yung pinagkatiwalaan ko, isa palang sinungaling na tao. Pero, ano pa nga bang hinihintay ko na paliwanag mo? Panigurado akong kasinungalingan na naman yan. Sige, aalis na ako. Abigail! Abigail! Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Isa akong pulis. Nagpapanggap akong bakla. Dahil minamanmanan ko si Carlos. Marami na kasing nawawalang babae na pumapasok sa kanyang bar at after 1 month hindi na ito nakikita. Napag-alaman namin na si Carlos ay isang womanizer. At hindi namin sigurado kung siya ba ang salarin sa mga nawawalang babae. Kaya nagpanggap akong bakla para ipasok kita doon. Para malaman namin kung siya ba talaga ang salarin ng pagkawala ng mga babae. Dahil nakafocus ako sa iyo. Pag may nangyari sa iyo, si Carlos na yun. At palagi kitang minamanmanan kahit i-date ka minsan ni Carlos. Para malaman ko kung ano talagang gagawin niya. Pero napatunayan ko kanina na hindi pala si Carlos ang salarin. Kaya ihinto ko na ang pag-follow o pagsunod o pag-imbestiga laban kay Carlos. What? Ginawa mo pa akong pain? Talaga nga naman tanga-tanga ko. Nagtiwala ako sa isang tao na ginawa lang pala akong pain. What if may nangyari sa akin? Oh, Diyos ko. Talaga nga manggagamit lahat ng mga tao. Manggagamit ka. Akala ko tunay ka. Akala ko mabait ka. Nagkamali ako sa pinagkakatiwalaan kong tao. Manggagamit ka. I'm sorry. Pero alam ko na
hindi mo na ako mapagkakatiwalaan at hindi ka na maniniwala sa mga sasabihin ko. Dahil simula nung mas nakilala kita ng lubos, unti-unting nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Pag-ibig, mahal kita. Minahal kita noon pa man. Alam kong hindi ka rin maniniwala, pero mahal kita. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong sumasama ka kay Carlos para mag-date kayo. Pero alam ko may tiwala din naman ako sa'yo dahil hindi ka katulad ng ibang mga babae, pero nasasaktan ako ng palihim. Mahal kita, Abigail. Nakakatawa ka talaga. Nakakatawa ka. Ang laki mong joke. Grabe. Grabe ka. Grabe ka talaga. Abigail, patawarin mo ako, please. Patawarin mo ako. Mahal kita. Mahal kita noon pa man. Sana mapatawad mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Abigail. Patawad. Alis na ako. At huwag mo na akong hanapin pa. Abigail naman. Paalam. Abigail.